Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Siguro po ay malinaw na sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa lahat po ng mga Muslim. Ito pong video na ito ay panahon na para maalaman ng mga Muslim na ang ginagawa ng Diyos sa Kaaba, sa batong itim, ano pa po bang tanda ang hinahanap ninyo para maalaman ninyo na ang pagsambang ginagawa ninyo sa batong itim ay ayaw ng Diyos? Hindi na matapos-tapos ang dilubyo sa batong itim. Ano pa po bang tanda ang hinahanap niyo, yung wasakin niya ng Diyos? Para lang maniwala kayo na ang sinasabi namin, ayaw ng Diyos ang ginagawa ninyong pagsamba sa batong itim. Hindi naman po kasi Diyos yung batong itim na yan. Napakalinaw po yung itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo kung paano tayo, paano ang uri ng pagsamba ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Naawa na lang po ako sa mga Muslim na pinapatay ng ating Panginoong Jesucristo sa ating panahon ngayon. Kaya po hindi ko mapigilan ang aking sarili na maghayag po sa inyo dahil ito po inutos niya sa amin. Kabababa lang po ng ating Panginoong Jesucristo dito sa kaharian ng langit kahapon lang. At inutos sa amin na ipahayag na namin sa buong mundo ang katotohanan. Ano pa po bang tanda ang mga hinahanap ninyo? Napakahirap po magsalita kasi sa mga tao dahil nga sa mga ginawa ng mga mangangaral na yung mga utak ng mga tao ay tinatakan ng mga samot-saring mga aral na pawang mga kasinungalingan. Kasi po kung hindi kasinungalingan ang ipinagtututuro ng mga naunang mga mangangaral, kung titingnan nyo po yung nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bayan, at sa buong mundo, hindi nyo po ba nakikita ang nangyayari na puro na lang kasakunaan, puro na lang dilubyo, puro na lang digmaan, walang katapusang kaguluhan? Yan po ba ang itinuturo ng mga naunang mga mangangaral? At yung mga aral na inyong pinapag-aralan, yan po ba ang dala ng mga aral nyo? Ang dala ay puro kaguluhan? Siguro naman po, panahon na para naman itanyag natin yung aral na dapat sana ay inaaral ng buong daigdig. Ang aral, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba pwedeng pagbigyan nyo naman para makita ninyo kung ano ang kaibahan at mangyayari sa buong daigdig kung yung paghahariling nyo ay yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? Habang panahon na ang inyong tinatangkilik na mga aral na Iglesia ni Cristo, aral ng mga Katoliko, aral ng mga Muslim, at iba't ibang mga relihiyon na naglabasan sa sanlibutan, yan ang mga tinangkilik ninyong mga aral. Ano ang naging bunga sa sangkatauhan? Naging payapa ba ang ating bayan? Naging payapa ba ang buong daigdig? Ano? Sagutin nyo. Kung may isang ebanghelyo, isang aral na makapagpapabago ng lahat sa buong sanlibutan, bakit hindi naman po natin pagbigyan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo?
Kita nyo yung ginagawa nyo sa Panginoong Jesucristo. Itinakwil nyo yung kanyang mga aral, tinangkilik nyo yung mga salit-saling sabi ng mga tao. Tinangkilik ninyo yung mga aral ng iba't ibang relihiyon na ang ginawa lang pala sa sangkatauhan, nagnegosyo lang pala ayon sa pastor. Kaya nga po ito yung sinasabi natin na sadyang binulag ng Diyos ng sanlibutan ang mga mata ng hindi mananampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang hiwaga ng Ebanghelyo. Hindi po ba naganap? Lahat na lang ng mga tao nabulag na sa katotohanan dahil sa ginagawa ng iba't ibang mangangaral. Kaya alam nyo po, nasa end times na po tayo. Nung kapanahunan pa lamang ni Propeta Malakias 2, tinututulan na yung mga mangangaral na hindi banal. Anong ginawa? Dahil sa laki ng mga kinikita sa pangangaral ng iba't ibang relihiyon, kaya sila ngayon ay napakayayaman na. Hindi sila napigilan ni Propeta Malakias. Kahit nung dumating yung ilaw ng sanlibutan, hindi pa rin kayo napigilan. Ngayon, kayo na yung pinakamayayaman na mga relihiyon. Sa bagay, tama yung sinabi ni Propeta Isaias, ang mga aso ay walang kabusugan at ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Isaiah 56:11. Bakit daw wala silang kabusugan? Kasi ang yayaman na nila eh. Kahit yung mga tao na nagkakamatay, hindi naman nila naililigtas, wala silang pakialam. Dahil wala kayong mga kaalaman sa mga hiwaga ng kalangitan. Kaya yung mga namamatay ninyo mga miyembro, hindi nyo alam kung saan napupunta. Ililibing na nga lang, may bayad pa. Special local pa. Pambihira. Ang linaw-linaw ng nakalagay sa banal na kasulatan, ibinigay sa iyong walang bayad, ipagkaloob mong walang bayad. Bakit may special, may local pa? O, yung mga pare, sagutin nyo yan. Ang yayaman nyo na. Sa lahat ng mga Muslim, alam nyo po ba, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, nung siya ay nandito pa sa lupa, yung mga Muslim na kalaban niya nung kapanahonan niya, sila yung mga Hudyo na mga Muslim na kalaban niya. Alam niyo po ba yung hiwaga ng buhay? Hindi ano? Kayo yung mga taong kalaban ng ating Panginoon Jesucristo nung kapanahonan niya. Kaya yung mga nangyayari noon, nangyayari na naman. Ngayon, alam nyo na ang reincarnation pala na ginagawa ng ating dakilang Ama, totoo pala. Kaya sa lahat ng mga tao na hindi naniniwala sa reincarnation, baka pag nangyari sa inyo na hindi nga kayo ma-reincarnate, kawawa naman kayo. Ito na lang po sa lahat ng mga Muslim. Total, isang Diyos lang naman po ang pinaglilingkuran natin. Si Allah. Marami pong pangalan ng Diyos. Ayaw ko lang magbanggit. Dahil ayon sa banal na kasulatan, bawal banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ngayon, sabihin na lang po natin, dakilang Ama,
isa lang namang Ama ang pinaglilingkuran natin. Bakit hindi ninyo matanggap ang Panginoong Hesukristo bilang inyong hari, ang inyong kapatid, na siyang magiging inyong tagapagligtas, ang nag-iisang Panginoon, nag-iisang tagapamagitan sa ating dakilang Ama. Napakaliwanag po kasi sinabi niya, Juan Kapitulo 14, talatang 6, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi kayo makakarating sa Ama kung ibabypass nyo palagi ang Panginoong Hesukristo. Hindi pa po ba sapat na may mga tao nagpapatotoo na ang ating Panginoong Hesukristo ay akyat baba mula sa langit? Mga buhay po kaming magpapatotoo sa Kanya. Kabababa nga lang po niya sa amin dito kahapon. Si Propeta Muhammad, kailan nyo napababa? Wala daw sa langit si Propeta Muhammad ayon sa pastor. Sige, hanapin ninyo kung talagang may propeta kayo. Kung nasa si Propeta Muhammad. At kung babasahin nyo po yung aklat ng Apokalipsis o yung pahayag, sino yung kaisa-isang propeta na nagtagumpay, na umupong kasama ng Ama doon sa kalangitan? Sino ang nagpatotoo? Si San Esteban. Kung babasahin niyo po yung aklat ng Gawa, kaya pinatay si San Esteban dahil yung mga Hudyo na mga Muslim na kalaban ng Panginoon Hesukristo, kasama na rin si Apostol San Pablo, pinatotohanan niya dahil sa lakas ng third eye ni San Esteban, pinatututuhanan niya na kitang-kita niya sa kalangitan ang Panginoong Hesukristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Anong nangyari? Dahil sa sinabi sa patotoo ni San Esteban, pinatay siya ng mga Hudyo. Alam niyo kung sino may utos? Si Apostol San Pablo. Tama po pagkarinig niyo, si Apostol San Pablo. Kaya lang, yun ay yung panahon na siya ay isa pang Romano Katoliko. Ngayon, kaya lahat ng mga Katoliko, para maalaman ninyo yung ginawa ng mga Roman Empire, kung sino nagpapatay sa Panginoong Hesukristo, kung sino ang nagpapatay sa lahat ng apostol, pumunta po kayo dito. Pababay natin yung mga pinagpapatay ninyo. Kayo na mga Romano Katoliko, sila magpapatotoo, hindi po kami. At malalaman ng buong daigdig ng Romano Katoliko pala. Kanina kasi nagbabasa ako, nabuwisit ako nung nabasa ko na yung Panginoong Hesukristo ay Katoliko. Napakalayo po. Grabing kasinungalingan mga Catholic defender na to. Alam nyo po, sa mga Catholic defender, naawa na lang po ako sa inyo. Dahil sa pagkakalat ninyo ng kasinungalingan, basahin nyo Exodo Kapitulo 23. Sige, basahin na po natin. Sa lahat ng mga Catholic defender, pakinggan yung lahat ito. Kayong lahat, pati mga pari. Wala po kami ginagalang dito ng mga sinungaling. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Tandaan nyo po yan. Dahil sa banal na kasulatan, dito sa karya ng langit,
bawal na bawal dito ang magsisinungaling at magbubulaan. Kaya kayo, wala kayong maluloko dito. Dahil yung mga niloloko ninyo ng mga santo, mga apostol, nakakausap namin sila. Sino lulukoy nyo sa amin dito? Yung maluloko nyo, yung mga tao na walang alam sa mga hiwaga ng kalangitan. Ito namang mga mananampalataya, kahit anong katotohanan ang ihayag namin, dahil nga sa hindi kami nakasutana, hindi kami nakamerkana, hindi kami mga nakabarong, hindi kami pinapaniwalaan. Kawawa naman ang madlang people. Alam niyo po ba, yung ginagawa namin tong paghahayag, hindi po kami nagpapasikat. Utos po ito sa amin ng Panginoon para lahat ng mga tao hindi na po mapahamak. Dahil tuwing November 1, dagsa po dito yung kaluluwa sa kanan ng langit, humihingi ng tulong sa pastor at sa ating pong Panginoon at sa kagalang-galang San Miguel Arcangel na makarating sila sa langit. Yung mga kaluluwa na pinangakuan ng ibang relihiyon ng kaligtasan, pasok ka dito, ligtas ka. Pagdating ng namatay ang pinangakuan, dito rin ang takbo. Baka kayong mga mangangaral, pag kayo'y mga nangamatay, dito rin ang takbo nyo. Mangingiring kayo ng tulong sa pastor. Kawawa naman kayo. Ewan ko lang kung tulungan kayo. Ang dami po rito, may mga nakikipagdebate pang mga karamihan ng mga nakikipagdebate rito mga kaluluwa. Iglesia ni Cristo. Yung mga diakono, galing pa ng Bisaya. Kaya lang bandang huli, they will realize na natatagpo nila yung katotohanan po dito. Kasi yung palang mga kaluluwa, kapag mga patay na, nagiging mga matatalino. Yun nga sinasabi ng Panginoon, ngayon daw tao, nagsisisi na lang. Kapag yung katawan at yung kaluluwa ay naghiwalay na, doon pa lang nila nalalaman na yung mga pinagagawa nila, yung mga pag-anib nila sa mga peking relihiyon daw na sinasabi ng pastor na from 1973 humihiyaw na yung pastor dahil sinusunod niya yung mga sinabi ni Propeta Isaias. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakaka at iyong ipahayag sa sambayan ni Israel, ni Jacob, at kanilang mga pagsalangsang. Kaya nga po, itong ginagawa po namin, pagmamahal po sa tao to. Alam niyo kung bakit? Ayaw namin na kayong lahat ay mapahamak. Ang nais namin, kayong lahat ay magkaroon ng malawak na kaalaman sa isang tunay na pananampalataya. Magkaroon kayo ng mga kaalaman sa mga hiwaga ng kalangitan. Sige po, basahin po natin. Ito po ay nais sa inyo ni Apostol San Pablo. At ito rin po yung ninanais namin sa inyo ng pastor. Colosas, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 10. Kaya po itong ginagawa po namin na paghahayag po sa inyo para kung sakali po na mapaghari natin
ang ating Panginoong Jesucristo sa buong kinapal. Alam niyo po ba na napakaganda po ng mga bagay-bagay na mangyayari sa ating bayan at sa buong mundo? Maghahari na po ang kapayapaan. Bakit? Alam niyo po yung Panginoong Jesucristo, bata pa lang yan, nakatakda na talaga maging hari yan. Nakatakda siya maging hari ng kapayapaan. Maliwanag po yan. Hari ng kapayapaan, hindi hari ng kaguluhan na nangyayari ngayon sa ating panahon. Alam niyo po yung Panginoong Jesucristo, gustong-gusto na po niyang maghari. Dahil awang-awa na po siya sa mga taong yung mga taong nagkakamatay. Alam niyo po yung nung umakyat yung isang propeta namin sa langit, pagdating niya sa langit, wala daw doon ang ama. Wala daw yung ama sa langit. Bumaba daw sa lupa. Alam niyo po ba pagka ang ama bumababa sa lupa, hindi po siya akyat sa langit nang walang maraming mga patay. Yan po yung nabalitaan nyo, wala katapos ang mga paglindol, mga pagyanig, mga nagkagiba, yung mga building. Yan po yung pagbaba ng ama. Maraming mga taong nagkamatay, maraming mga tao na mga dinidilubyo. Hanggang kailan po kaya tayo mamumulat sa katotohanan? Kami na po nagpapahayag na mga buhay po kaming magpapatotoo sa Panginoong Jesucristo kung paano siya bumababa dito sa kanan ng langit, kung paano siya naghahayag na kailangan na raw po na ang mga tao ay magbalik loob na po sa Diyos. At the same time, baguhin nyo na raw po yung mga kinalakhan ninyo na mga nakaugalian yung mga paniniwala. Mga paniniwalang habang buhay na po kayong nalulugmok sa pagkakasala, habang panahon na po kayong mga hindi nagkakaroon ng mga kaligtasan. Yung mga magulang ninyo, yung mga ninuno ninyo, hindi po nagkakaroon ng kaligtasan. Dahil nga po sa mga mali-maling mga paniniwala na itinatak sa inyo ng inyong mga mangangaral. Kaya nga po sabi ni Apostol San Pablo, paano sila nakapangangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Kailan nyo po ba sasagutin? Ang tanong ni Apostol San Pablo, lahat kayo ng mga mangangaral, lahat kayong mga pari, pati Papa ng Roma, kailan nyo sasagutin? Ang tanong ni Apostol San Pablo, alam ko naman, pinaniniwala nyo sa Apostol San Pablo. Basahin niya, Roma 10:15. Paano sila magsisipangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Ano ang kaibahan ng isang mangangaral na sinugo ng Diyos at mga mangangaral na walang nagsugo? Alam niyo po yung mga nangyari sa ating panahon? Yan po ang bunga ng mga taong pinakialaman daw ang banal na kasulatan, mga wala namang alam sa mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan, nangaral. Yan po yung ayon sa pastor. Yung mga taong hindi naman isinugo, nagkukumahog mangaral dahil marami silang nagiging mga lagak. Abuloy, nagyamanan na nga kayo, di ba? Kawawa naman yung mga taong naakay nyo. Alam nyo po ba ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Kayo ang mga taga-akay na bulag, inyong sinasala ang lamok at inyong nilulunok ang kamelyo. Sige nga, lahat kayo ng mga mangangaral, pati mga pare, pati mga pastor, mga ministro, ipaliwanag niyo sa amin yan. Kung talagang may alam kayo sa banal na kasulatan.
Alam niyo po ba nangyayari sa inyo? Yung mga langit, yung langit, nagiging parang bakal. Kaya itong nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, yung lupa parang tanso na. Talinghaga po yan. Sige, i-explain nyo po lahat yan. Kung kaya nyo explain lahat yan. Kung ano yung mga sinasabi ko. Diyan po namin malalaman kung talagang may mga karunungan kayo sa banal na kasulatan. Kaya nga po, napaka-importante ayon po sa mga banal na espiritu na bumababa dito sa kare ng langit, ang magtuturo lang yung pastor na kaloob ng Diyos para wala ng tao pang maliligaw pa. Sinabi po yan ni Propeta Jeremias. Hindi na naman kayo maniniwala? Sige, basahin natin. Jeremias, Kapitulo 3, talatang 14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. At kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion. Alam niyo po ba itong Sion na to? Ito po yung kahari ng langit. Ayan po, napakaliwanag. Kingdom of Heaven. In English lang. Baka naman pati yung Kingdom of Heaven, di nyo pa matagalog. Diyos ko naman. Sige, tuloy natin. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Hindi po ba napakaliwanag? Ang pastor pala, Diyos ang magbibigay. Hindi yung mga Papa ng Roma, hindi yung mga namumuno sa inyong mga relihiyon. Napakaliwanag po nung sinasabi ni Propeta Jeremias. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Kaya nga po itong nangyari sa ating panahon ngayon, yung mga tinangkilik ninyong mga pastor na nagyamanan na ngayon, tingnan nyo yung naging bunga. Sa buong daigdig na. Ano naging bunga? Hindi po ba naging yung mga parusa? Lahat ng mga parusa, mga salot, mga dilubyo, mga pagyanig, mga pagputok ng bulkan, mga ano pa kaya ang hinihintay nating mga kaparusahan na para lang maramdaman nyo yung galit ng Diyos. Ayan o, ang lakas ng tik-tik ng butiki. Kaya nga po itong sinasabi namin na kailan lang binanggit ng pastor na ayaw ng Diyos yung ginagawa ninyong pagsamba dyan sa Kaaba. Yung hino-holy land ninyo, kung yan ay talagang holy land, poprotektahan ng Diyos yan. Hindi nyo ba mapagunawa yung aming mga sinasabi at sinasalita? Kung yan ay talagang holy land, bakit dinidilobyo? Bakit puro salot? Ngayon ito, nakapapanood ko lang, yung binagyo ng yung mga ganyan kalalaking yung mga yelo. O ano nangyayari? Kung yan ay talagang holy land, walang mangyayaring ganyan. Poprotekta ng Diyos yan. Ito na mga pastor na mga Muslim, ewan ko ba kung ano ginagawa niyo sa mga tao? Puro dilubyo na nga ginagawa sa inyo. Sabihin nyo pa na nagkaroon daw ng miracle. It's only a miracle, sabi nyo ganyan. Ano po bang gusto nyo? Yung tamaan niya ng malakas na kidlat para sumabog na? Para mapatunayan nyo talagang ayaw ng Diyos yung inyong mga ginagawang ganyan na pagsamba sa batong itim. At sa lahat naman po ng mga paring Katoliko, maawa na po kayo sa mga kaluluwa
ng mga taong nagkakamatay na pinaniwala nyo sa pagsamba sa mga rebulto. Sa bagay, narinig ko naman po, isang pari nagsalta kay Duterte. Sabi ng isang pare, bangkitin ko pa ba yung pangalan ng pare na nagsalta kay Duterte? Hoy Duterte, kung kami nga walang takot sa Diyos, sa'yo pa? Pambihira. Kaya pala wala kayong pakialam kahit yung mga sa bagay, kung yung mga kaluluwa, wala naman kayong pakialam. Pakialam, mga importante sa inyo, kumita lang kayo. Magkano yung mga ginagawa nyo dyan sa Quiapo? Hindi po bang nakalagay sa Biblia, isang araw lang sa Diyos? Bakit araw-araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang Linggo? 7 araw ginawa nyo na. Napakaliwanag po sa banal na kasulatan. Isang araw lang ang ibibigay natin sa Diyos. Araw ng pagsamba, araw ng Sabat. Ang ginawa ninyo, pati sa mga mall, lahat ng mall yata may simbahan na rin. Ang pagsamba, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Tapos oras-oras. Taga Maynila po ako, kaya alam ko lahat yan. Sa mga mall na pupunta ako, napapailing na lang po ako. Bakit ako yung salita ng Diyos, pangalan ng Ama, ng Panginoon, naging negosyo na. Alam niyo po, hindi ko alam bakit hindi mapag-unawa ng mga tao ang inyong mga ginagawa. Sa bagay, sabi nga ng ating kapatid na Lady Min, yun daw mga tao na mga malulumanay, manalita, yung para daw mga pinagihele yung mga nakikinig, yung parang mga hindi man lang makabasag pinggan, yung hindi man lang masaktan yung mga damdamin ng mga nakikinig sa kanila. Dahil sila mga nakadesente, mga nakabarong, mga nakasutana, ang gagaling nilang mga manalita, mga malulumanay. Yun po yung mga gustong-gusto nyo. Hindi kagaya ng sa pastor, hindi kagaya namin. Alam nyo po yung mga ganyan. We cannot comfort you with a lie. Yan po yung malinaw. Hindi po kami magkukonsinti ng mga kasinungalingan. Wala pong kasinungalingan dito. Lahat ng pagbubulaan, kasinungalingan, bawal po dito. Sasabihin namin kung ano yung nararapat. Kung yung Panginoon nga yung Panginoon Kristo, basahin niyo yung Mateo 23, kung papaano binanatan yung lahat ng mga reliyon at lahat ng mga namumuno sa gobyerno. Akala nyo? Kaya yung ginagawa ng pastor at ginagawa namin dito, kung ano yung ginagawa ng Panginoong Kristo nung kapanahunan niya, ganun din yung ginagawa namin, original. Kaya po hindi kami magkukonsinti ng mga tao. Kung ano yung ginagawa ninyong masama, ibubulgar po yan dito. Ano gusto nyo? Banal na espiritu yung magbulgar sa inyo? Siguro naman po panahon na para maalaman ng lahat ng mga tao yung tunay na pananampalataya. Kaya kanina talagang nagigigil ako sa hindi ko mapigilang mag-comment. Sabi ko sa kanya, sige nga, kung talagang kayo yung tunay na pananampalataya, pababain niyo yung Panginoon Kristo, sasamba kami sa inyo. Dahil iyan ang inihamon ng pastor sa lahat ng mga reliyon. Islam, Iglesia ni Cristo, Katoliko, mga Katoliko Romano, lahat ng mga Christian na sinasabi, yan po yung inihamon sa inyo ng pastor. Sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang Espiritu ni Kristo?
o yung espiritu na lang ng dakilang Ama. Kasi kailangan na rin pong matupad yung nasa Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 7 at hanggang 10. Gusto niyo malaman kung ano yung naganap doon? Sige, basahin natin. Mamaya na natin basahin itong yung aming mga adhikain sa inyong lahat. Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, dito po sa pinakikilala namin sa inyong pananampalataya, kung ito lamang po ang inyong kikilalanin, alam niyo po, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, dahil nga po siya yung pinakaulo ng pananampalatayang ito, kahit po siya nasa anyong espiritu na, akyat baba po siya dito, ipinakikita lamang po niya ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa kanyang mga tunay na lingkod. At para maipadaman niya yung kanyang pagmamahal sa lahat ng mga tao na kayo ay huwag nang mapahamak pa. Gumagamit po siya ng mga tao upang maipahayag niya yung kanyang pag-ibig at pagmamahal na kayong lahat ay maligtas. Dahil nga siya nga po yung regalo ng Diyos, di ba? Regalo ng Diyos sa sangkatauhan upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya, hindi hinahatulan. Yung hindi sumasampalataya, ayan po, lahat ng mga hatol ng Diyos, nararanasan nila ngayon. Ano po? Gusto nyo ba na maranasan muna yung hatol ng Diyos, yung hatol ng Panginoon, bago kayo magbalik loob sa Diyos? O kusa kayong magbabalik loob sa ating pong Panginoong Jesucristo? Ay nakalagay po dito sa Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 7, sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo tumawag sa Kanya. Ito po, sa lahat po ng mga Katoliko, sa lahat po ng mga simbahan ng mga pari, ng mga Katoliko, kailan po ba bumaba ang Espiritu ng Panginoon Jesucristo sa inyong mga simbahan? Kasi po napakalinaw po yung sinabi rito ni Propeta Moises, sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, kailanman sila'y tumawag, agad bumababa ang Panginoon. Nakasalibong kanta na kayo ng Come Holy Spirit, wala man lang bumabang Banal na Espiritu. Eto pa po sa Gis, yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita. Kaya alam niyo po ba itong verse na to, palagi po namin itong binabasa sa inyong lahat. Dahil ang nais namin, lahat, ayan po, nagtiktik na may butiki, lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo magkaisa na dito sa karya ng langit dahil bababa ang ating dakilang Ama. Yan po ang isa sa pinaka-espesyal na gagampanan ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Dahil siya po yung maghahanda ng daan o yung naghanda ng daan upang ang dakilang Ama ay makababa sa sanlibutan. Ngayon, nalalaman nyo na yung hiwaga ng banal na kasulatan. May isang sugo na maghahanda ng daan upang ang ating dakilang Ama ay makababa dito sa sanlibutan at upang kanyang iparinig ang kanyang tinig sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Na alam nyo ba kung ito ay magaganap? Lahat ng bansa paparito sa bansang Pilipinas upang sambahin ang dakilang Ama. And our nation will be great again.
Yan po yan, hindi po sa kayamanan. Dahil ang ating dakilang Ama ay narito na sa bansang Pilipinas. Sa lahat ng mga reliyon, sino sa inyo ang makapagpapababa sa espiritu ng ating dakilang Ama? Sige, sagutin nyo yung mga katanungan kong yan. Kayo na mga nagmamapuri sa inyong mga sarili, kami, ang tunay na pananampalataya ngayon, patunayan ninyo kayo nga yung tunay na pananampalataya, pababain ninyo ang espiritu ng ating dakilang Ama at kami ay sasamba sa inyo. Maliwanag yan. Subalit kung ang pastor ang makagawa nito, pumunta kaya kayo dito? Pati yung kambing. Oo nga. Ngayon po, malalaman na ng buong sangkatauhan. Buong Pilipinas po ito at buong mundo. Para maalaman na ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung sino baga ang tunay na pananampalataya na ginagabayan ng ating pong Panginoon at ng dakilang Ama. Ito po'y hamon ng pastor sa inyong lahat. Ang tunay na sugo ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Ama, nakakandili sa atin ng ating mga kaalaman at tunawa. Ngayon, ito po ang aming layunin sa inyong lahat, na sana ay pagbigyan nyo naman. Total, mahabang panahon na po na pinagbigyan natin yung lahat ng mga nangaral, lahat ng mga pari, lahat ng mga pastor, mga ministro ng iba't ibang reliyon. Habang panahon na po natin tinakilik yung kanilang mga aral. Siguro naman po, baka naman, pwede. Pagbigyan nyo naman ang pangangaral ng guro ng sangkatauhan. Bababa ang Panginoong Jesucristo at iparirinig niya ang kanyang tinig sa buong sanlibutan. Lahat ng mga reporter, pati presidente, pumunta kayo rito, mga senatong, mga congressman, lahat ng mga congressman, senador, lahat pumunta kayo dito para makita ninyo kung paano ang pagbaba ng ating dakilang Ama. Magaganap ang nasa Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Alam niyo po ba ito yung sasabihin dito? Lahat ng mga namumuno sa bayan, kailangang marinig ninyo ang tinig ng dakilang Ama para naman daw mayroon kayong maituro sa inyong mga anak, sa inyong mga anak ninyo, yung lahat ng mga tao na inyong mga nasasakupan. Anong tinig ang iparirinig sa inyo ng dakilang Ama? Mga kabanalan po yan na magmumula sa Kanya dahil ang tinig ng dakilang Ama ay makapangyarihan. Na sa oras na kayo ay magbulaan, ewan ko ay malamang baka magbagsakan kayo. Lalo na pagka-ama yung bumaba, nandiyan San Miguel. Yung espada niya nakaganya sa oras na magsalita ka ng masama, yurakan mo yung banal na espiritu, pugot ang ulo mo. Magulat na lang mga tao, bumagsak yung katawan mo kasi yung ulo mo pala, yung kaluluwa ng ulo mo, pinugutan ni San Miguel yung ulo ng kaluluwa mo. Ganyan po dito. Masyadong napakahigpit po. Si kagalang-galang San Miguel. Lalo na kung ama yung bababa.
huwag na huwag po kayo, babala ko lang po ito sa inyong lahat. Huwag na huwag kayong magsasalita ng anumang masama laban sa Espiritu. Diyos ko po, maawa po kayo sa mga buhay ninyo. Babala ko lang po. Alam niyo po ba kung bakit pinipilit namin na mahayag na yung Panginoon Kristo? Dahil nagmamadali na po yung ating pong Panginoon. Nais na po niyang maghari. At sa lahat po ng mga tao, mapa-Muslim ka man, Kristiyano ka man, o anumang reliyon at paniniwala ang pinaniniwalaan mo, ito lang po ang ipararating ko sa iyo. Kung paghaharin mo ang Panginoon Kristo sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong buhay. Pag-aari natin ang ating Panginoon Kristo sa buong kinapal. Lahat ng mga kaguluhan na yan, lahat ng mga kagutuman, lahat ng mga gera na yan, mga salot, mga sumpa, mga dilubyo, papawiin niya po lahat yan. Bakit? Kapag pinaniwalaan nyo ang Panginoon Kristo, pinaniwalaan nyo ay ang Ama. Ama, pinaniwalaan nyo. Dahil sila ay isa. Isa saan? Kapag pinaniwalaan mong sugo, yung sinugo yung Panginoon Kristo, ang pinaniwalaan mo ay ang nagsugo. Kapag pinaniwalaan mo ang Panginoon Kristo na siya yung hari sa buong kinapal, ang pinaniniwalaan mo ay ang ating dakilang Ama, dahil sila ay isa. Isang prinsipyo, isang pag-iisip sa pangangalaga sa lahat ng mga tao, na lahat ng mga tao ay makabalik na. Ang lakas naman tik-tik ng butik eh. Ang dami po naman mali dito. Tapos ang turo pa ng iba, ang Panginoong Kristo daw ay ang Ama. Mali po yun. Dalawa po sila. Isa silang prinsipyo, isang pananampalataya, isang paniniwala. Para mag-asawa ba, naging isang laman sila. Ngayon, naunawaan nyo na. Wala nang maliligaw. Pag hindi nyo pa naunawaan yan, ewan ko na lang sa inyo. Sige po, ito po kasi yung nais namin sa inyo lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya po kami ay patuloy at patuloy na naghahayag sa inyo. Dahil kami po ay naaawa na sa lahat ng mga tao na patuloy at patuloy na binubulag ng iba't ibang mga mangangaral. Lalong-lalo na po sa mga Catholic defender, mga Katolikong hanggang sa kamatayan yata, ipaglalaban nila yung mga katuwiran nilang mga mali. Paano po bang hindi ko sabing mali ang inyong mga paniniwala? Lahat ng itinuturo nyo sa banal na kasulatan ay malayo. May tinuro ba ang Panginoon Kristo na sambay ninyo yung mga ribulto? Yung Papa ng Roma, panay halik, panay yakap, pambira. Walang tinurong ganyan ang Panginoon Kristo na paglingkuran nyo yung mga ribulto. Pati mga pari, ginagaya. Kaya yung mga tao, gumagaya na rin. Alam nyo po ba, pag nakikita kayo ng Ama, na ganyan ang ginagawa nyo sa mga ribulto, sa mga tabla, kahoy, pilak, ginto, marmol, tandaan nyo po ang ating pong dakilang Amay Diyos na mapanibughuin. Siloso po ang ating Ama. Ayaw na ayaw niya na meron kang ibang Diyos na pinaglilingkuran. Siya lamang ang kaisa-isang Diyos na dapat po natin paglingkuran. Yama nga lang, merong isang
nag-iisang Panginoon at nag-iisang tagapamagitan tayo sa Kanya. May namamagitan po sa atin. Kaya po yung namamagitan sa atin para tayo makarating sa Kanya, huwag naman po ninyong i-bypass. Halimbawa, si Pastor, Presidente, ako yung Panginoon Jesucristo. Walang makakalapit sa Pastor kung hindi dadaan sa akin. Walang makakadirekta sa Ama. Tandaan po ninyo. Kaya yung mga panalangin ng iba, Ama! Ipaghiganti mo kami! Pambihira. Walang ganun. Alam niyo po, nakakaawa na lang po yung mga tao. Kung kami po titigil para maipahayag namin ng buong katotohanan sa lahat ng mga tao, mas marami po mga tao ang mga mapapahamak. Mas marami mga tao ang mawawala ng buhay. Kaya po kami hindi tumitigil ng pastor sa paghahayag ng mga katotohanan upang ang mga tao ay magkaroon ng kaalaman. Magkaroon ng mga kaalaman sa lahat ng mga katotohanan dapat niyo pong malaman. Kaya lamang po, ang sabi ni kagalagalang na Apostol San Pablo, ang pakikinig, ang paniniwala ay nagsisimula sa pakikinig. Paano kayong maniniwala kung hindi kayo makikinig? Ito po ang aming layunin para po sa kaalaman ng lahat. Dahil dito kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo. Ito po ay sinasabi po ito ni kagalanggalang na Apostol San Pablo sa lahat ng mga tao nung kapanahunan niya. Ito naman po ay sinasabi ng pastor namin sa inyong lahat ng mga tao upang kayo po ay wala ng pagkakaligaw pang mangyayari, na lahat kayo ay masumpungan na ang mga katotohanan na matagal na pong panahon na hindi nyo masumpungan. Ito na pong tamang panahon. Nasa end times na po tayo. Na yung lahat ng mga katotohanan, kailangan na pong mabulgar lahat. Upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Kaya po yung bukang bibig po namin dito, ayon sa banal na Espiritu, ayon sa banal na Espiritu ng Panginoon Jesucristo, gawa nga po ng lahat ng mga sinasabi po namin dito yung nakabatay sa kanilang mga mensahe. Dito nyo po malalaman na yung pananampalataya ng Panginoong Jesucristo, take note po, marami po mga Catholic defender ang pinangangalandakan ng Panginoong Jesucristo raw. At yung si kagalang-galang na Apostol San Pedro, mga Katoliko daw po. Alam nyo po ba, sa lahat ng mga Catholic defender, tama na po yung mga pagsisinungaling nyo, mga kasinungalingan nyo. Sobra na po yung dami ng mga kasalanan ninyo ng pagkakalat nyo ng kasinungalingan. Kailanman ay hindi po naging Katoliko si Apostol San Pedro, at kailanman ay hindi naging Katoliko ang ating Panginoong Jesucristo. Para malaman nyo yung mga katotohanan na ito, lahat ng mga Katoliko, pumunta kayo dito, bababa ang Panginoon. Siya mismo ang maghahayag sa inyo ng mga ganitong katotohanan, hindi po kami. Mga banal na Espiritu po ang maghahayag sa inyo mga kasinungalingan. Sa mga Catholic defender, maawa kayo sa inyong mga sarili. Sabi ng pastor, diretso na po kayo sa impyerno lahat. Upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Kaya nga po itong lahat ng mga aming inaaral sa inyo, hindi lamang po dapat ito ninyong marinig. Dapat po lakipan nyo po ito ng mga sakdal na gawa. Dahil ang pananampalatayang patay
O yung mga pananampalatayang walang gawa, patay po yan. Sarapan ng ating pong dakilang Ama. Kaya po yung mga pananampalataya po natin, lakipan po natin ito ng mga sakdal na gawa. Isa po yan sa makapagdadala po sa atin ng kaligtasan. At take note, walang relihiyon na makapagliligtas. Kaya po yung mga relihiyon nyo na yan, huwag nyo na po ipaglaban. Wala pong kayong kaligtasan sa lahat na relihiyon. Walang relihiyon na makapagliligtas sa inyo, mga kapatid ko. Yan po yung malinaw na dapat nyo pong malaman. Walang tao na maililigtas ng kanyang relihiyon. Ano makakapagligtas sa inyo? Sabi nga, Roma 8. May tayo na makapagligtas. Ang pamilya ang makapagligtas, hindi ang relihiyon. Roma 8. Roma 8. 26. At ang Espiritu din naman, yun po ba? Ang ibang hindi ko yung kinihiya, ang ibang ninyo. Ay, saan yun? Sa Roma 1. Roma 1. Yun po yung sinabi na kagalang-galang na Apostol San Pablo. Yun po yung sinasabi ng pastor na hindi po kayo maililigtas ng inyo po mga relihiyon. Kaya po sa lahat ng Catholic defender, maawa po kayo sa inyong mga kaluluwa. Hindi po kayo maililigtas ng Katoliko. Maniwala po kayo sa amin. Ako naman po magkaliwanag. Eto po. Hindi ko hinihiya. Roma Kapitulo 1, talatang 16. Sapagkat hindi ko'y kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Wala nang binanggit dito Katoliko, wala rin binanggit ditong Iglesia ni Cristo, wala rin binanggit ditong ewan ko ba? Ano ang relihiyon mo Walang binanggit dito kahit anong relihiyon. Ebanghelyo po ang malinaw na makapagliligtas sa lahat ng mga tao. Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po yan. Yan lamang po ang makapagliligtas sa atin. Yang mga dilubyo na yan at mga kasakunaan na yan, kung pakikinggan nyo lamang sa lahat po ng mga Muslim, kung pakikinggan nyo lamang ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, at kayo'y magbago ng inyong mga kaisipan. Tigilan nyo na yung paniniwala nyo kay Propeta Muhammad. Hindi po kayo maililigtas ni Propeta Muhammad dahil ultimong siya ay hindi nakaligtas. Ayon sa pastor, wala po sa langit si Propeta Muhammad at si Propeta Buddha. Dapat nyo na pong malaman yan. Yung mga lihim na yan, nilihim nila. Pero po dito, wala pong malilihim dito. Dahil meron kaming mga propeta, akyat baba sa langit. Akyat baba sa langit. Wala pong malilihim dito. Kaya kahit ano pong paglilihim ninyo, pagsisinungaling ninyo, lahat po yan mabubulgar dito sa karan ng langit. Lalong-lalo na po kapag yung mga banal na espiritu ang nagbulgar sa inyo, mas lalo po kayong makahiya-hiya sa mga kasinungalingang ipinakakain nyo sa mga tao. Mga ipinakakain nyo, mga ipinapainom ninyo, mga aral sa lahat ng mga tao. Sabi daw po ng pastor, lason na mga ipinakakain nyo, kaya daw po yung mga tao nagkakamatay. Alam niyo po ba ibig sabihin ng sinabi ko? Marami po ako mga binibitawang mga talingaga. At sabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, yung mga taong nabubuhay sa kalayawan, bagamat mga buhay ay patay. Ano po ibig sabihin nun?
Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, siguro po ay panahon na yung mga naunang mga nangaral po sa atin, magbago na po tayo ng pag-iisip. Yun po yung sinasabi po sa atin ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo. Dahil yung mga itinuro po nila, kitang-kita nyo naman po yung mga naging bunga. Yung mga tinuro nilang mga mali, ano po ang naging bunga? Ang ating pong dakilang Ama ay sukdulan na ang galit sa buong sanlibutan. Ang ginawa ng mga ibang mga ngaral, ang lagi nilang inaaral sa kanilang sa mga miyembro, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagmahal. O di ang nangyari sa tao, lumaki ang mga ulo ng mga tao kahit gumawa ng kasalanan. Mapagmahal naman ng Diyos ko, patatawarin naman ako nun. Ang Diyos ko na may maunawain. Kaya kahit gumawa ako ng kasalanan, patatawarin naman ako. Kaya tingnan niyo po yung nangyari sa ating pong panahon. Sobrang gulo na po yung ating pong bayan. Sobrang gulo na ng sanlibutan. Binalot na ng salimot na dilim ang mga bayan. Lumaganas na sa buong sanlibutan ang kadiliman. Sobrang dilim na po ng ating pong bayan, ng buong sandaigdigan. Ano pa po ba ang naghihintay sa atin? Kung mananatili yung mga ganitong kadiliman, alam niyo po, ng panahon ng ninunong Noe, ganun po yung nangyari sa kanilang mundo nung kapanahunan nila. Sobrang dilim na, naglaganas na sa buong mundo yung kadiliman. Anong ginawa ng Diyos sa mga tao? Inubos ng Diyos ang mga tao. Sabi niya, kung paano siya nagagalak na tayo paramihin, na kung siya sige na nga po, basahin na po natin. Deuteronomio Kapitulo 28. Alam nyo At mangyayari, Deuteronomio Kapitulo 28, talatang 63. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayo mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon na kayo palayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Napakalinaw na po. Gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Napakabigat po niyan. Ito po, ang dami po mga nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon na mga nakatala sa banal na kasulatan. Yung sinasabi po sa Hagay, Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 7, na uugain daw po yung mundo ng ating pong Ama. Nangyari po yun. Ano bang gusto nyo pag-uga? Yung nakakalog yung mga utak ninyo na para maalaman nyo na yung mga katotohanan na kapag sobrang lakas ng pagkakauga ng mundo, magkalugan ng mga utak natin para maalaman nyo na. At yung mga itinatak sa inyo, mga katotohanan na dapat sana ay yun yung nakatatak sa inyo at yung mga kasinungalingang aral na inyo po napag-aralan. Sana po yung magtalsikan. Kung makaramdam tayo ng isang malakas na pagyanig, yung mga natutunan ninyo mga kasinungalingang aral, magtalsikan at pumalit naman yung mga katotohanan mga aral para naman po magliwanag na yung ating pong bayan at magliwanag na ang ating pong daigdig. Magaganap daw po yan na talagang uugain po ng ating pong dakilang Ama ang sanlibutan. Ang lakas ng tik-tik ng butiki. Yan po ba ang ninanais natin? Yung makaranas tayo ng mga sindak, mga pagkatakot, mga nakakahindik-hindik na mga mangyayari at magaganap para lamang
para lamang po tumigil na kayo sa mga naunang aral na inyong nangapag-aralan at kayo po'y magsilayo na po doon sa mga napag-aralan nyo. Kalimutan nyo na po yung mga naunang inaral sa inyo. At magpasimula po tayo sa bagong buhay. Magpasimula po tayo sa bagong pag-asa. Ang pag-asang daladala ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ng ating pong bayan, ang buong sanlibutan ay magliwanag na para hindi naman po tayo lipulin ng ating pong dakilang Ama. Maawa po kayo sa inyo pong mga anak. Maawa kayo sa inyong mga kapatid. Maawa kayo sa inyong mga magulang. Kung tayo po ay lahat ng mga pinaghirapan natin ay mapupunta lamang po sa wala. Dahil lamang sa mga pagmamatigas ng inyong mga puso na talagang pinangahawakan ninyo yung mga salit-saling sabi at mga salit-saling mga doktrinang mga walang kabuluhan sa harapan ng ating pong dakilang Ama. Kinalimutan natin yung utos ng Diyos. Basahin na nga natin. Kaya po dito talagang ang mga aral ni Apostol San Pablo, talaga pong tatamaan tayong lahat. Dahil lahat ng mga iniaral ni Apostol San Pablo ay nangyari noong kapanahunan niya at patuloy na nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Sapagkat kahit, Roma Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 27. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhatin lang tulad sa Diyos at pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mga mangmang nilang puso ay pinagdidilim. At ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao. Namnamin niyo po yung lahat ng aking po mga binabasa kung kayo po may mga kapagkaunawa sa banal na kasulatan. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at mga ibon at mga hayop na may 4 na paa at na mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang ay sa salumalang. Hindi po ba nangyarit na ganap yung lahat ng mga binanggit ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo? Lahat ng mga tao ngayon sa buong sanlibutan, ang pinaglilingkuran ay ang nilalang. Diyos ko day, kailan tayo maglilingkod sa lumalang? Yung lumalang sa atin na siyang pinupuri magpakailanman. Sapagkat pinalitan ng kanilang mga... Iba na po to. Napakaliwanag po yung mga sinasabi po sa banal na kasulatan. Lahat po ng mga nangyari at naganap, yung mga nangyayari sa ating kapanahunan kung bakit ang ating pong dakilang Ama ay galit na at gusto na po tayong lipulin. Paano na lamang kung tayo iwanan ng ating pong pastor na siyang pumipigil sa kanya para lipulin ang sangkatauhan? Hindi nyo ba alam na may tao siyang ginagamit? At dapat nga yung lahat ng mga Pilipino, magala kayong lahat kung makilala nyo yung pastor na ginagamit ng ating dakilang Ama sa ating kapanahunan ngayon. Ay yung mga iba't ibang reliyon, alam ko magagalit kayo dahil kapag nabulgar na kung sino yung taong ginagamit ng ating dakilang Ama sa ating kapanahunan ngayon, wala na kayong kita. Ubos na lahat ang tao ninyo. Ubos na lahat ng mga mananampalataya ninyo.
Kawawa naman kayo, wala na kayong kita. Lahat ng mga Katoliko, lahat ng mga Iglesia ni Cristo, hahanapin nila yung tunay na sugo. Kawawa naman kayong lahat ng mga nagtayo na relihiyon. Hahanapin nila sa tunay na sugo ang mga biyaya at kapangyarihan bilang siya na anak ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Magaganap na kamo ayong nangyari kay Jose na pinahamak ng kanyang mga kapatid pero mahal pa rin niya sila. Ayun, narinig niyo yung sinasabi ng pastor. Kung babasahin niyo po yung istorya ng ating pong kagalang-galang na Jose, di po ba yung mga anak ni Israel, pero mahal pa rin niya sila. kahit ipinahamak siya ng kanyang mga kapatid, mahal na mahal pa rin niya yung kanyang mga kapatid. Ganyan si Jesucristo. Ganyan ang ating pong Panginoon Jesucristo. Kahit na pinako niyo sa Kristiyan, mahal pa rin niya kayo. Hanggang ngayon. Anong dakilang pag-ibig kaya ang mas makahihigit sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo? Na kahit ipinahamak nyo na, sinaktan nyo na, binugbog nyo na, lahat ng mga pananakit, tinanggap na niya hanggang sa isa namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa kabila noon, mahal na mahal pa rin tayo niya. Anong dakilang pag-ibig? Meron ba kayong ganyan? Kaya lang, sabi ng pastor, alam niyo po ba na may nakabanta na naman yung nangyari nung kapanahunan ng ninunong Noe? Pwede pong mangyari sa panahon natin yun. Alam niyo po ba, sabi ng pastor, kung pwede lang daw niya, natubusin din kayong kagaya ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, gagawin daw niya. Kaya lang daw po ang sabi ng ama sa kanya, anak, tapos na pagtubos. Ay, gano'n po ba? Panahon na po ng pagiganti raw ng Panginoon. Ano kaya mangyayari sa atin kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos? Yun lang naman po yung nais ng ating pong Panginoon. Lahat ng tao yung magbalik loob na po sa Diyos. Kaya basahin mo na yung kwan. Isaiah 60. Sa panahon na paggising ka mo dahil wala kayong kamalayan. May request po yung pastor. Pakinggan niya daw po lahat ito. Makinig ang may pandinig. Ang pagiganti at pagliligtas ng Panginoon. Isaiah Kapitulo 60. Kaya ito po lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Nagiganti na nga kamo, pero gusto niyang iligtas kayo. Pagtawag lang ng Diyos sa inyo yan. Yung mga nakakunan na yan, sakit na yan, nakamatayan ninyo. Tinatawagan lang kayo ng Diyos, kamo pag balik yung na kayo sa Kanya. ayun po, naririnig niyo po yung tinig ng pastor, ano? Na ito daw po nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon. Yung kanyang mga pinapadala mga sindak, yung mga pagyanig, paglindol, mga kasakunan at mga dilubyo. Alam niyo po ba na yan po ay pagtawag lang po sa inyo ng Diyos, na lahat ng mga tao ay kailangan na pong magbalik loob na sa ating pong dakilang Ama. Gumising na kayo kamo sa pagkakatulog. Gumising na raw kayong lahat sa inyong mga pagkakatulog. Alam niyo Sige po. walang kamalayan. Sa mga nagaganap, tulog. Ayun. Ikaw ay bumangon. Kayo, Kayo ay bumangon. Lahat ng mga natutulog. Sino po ba yung mga tulog? yung mga patay na, kailangan gumising na kayo kamo. Oh, yung mga patay na daw, yung mga natutulog. Kasi po puro talinghaga po ito. Yung mga patay, nabubuhay sa kalayawan, pagaman buhay, patay, kaya gumising na kayo kamo. Ayun po, yung binanggit ko po kanina, no? Yung pong sinabi po sa atin ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo,
yung mga tao na bubuhay sa kalayawan bagamat buhay ay patay. Ibig sabihin, patay ang kanilang mga pananampalataya. Kamalayan, kamo ha. Yung mga kamalayan nila sa pagkaalam ng mga katotohanan na dapat nyo pong malaman. Na gaya ng inihayag ng pastor, halos araw-araw na lamang po kami naghahayag. Ewan ko bakit hindi nyo pakinggan. Kaya tama ka mo yung binulag kayo ni Satanas para hindi sumilang sa inyo ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ayun, binanggit ko po yung kanina na kung bakit ayaw nyo makinig at hindi nyo mapagunawa yung aming mga sinasabi dito at sinasalita. Tinutukoy na Diyos na sanlibutan ka mo, di ba Satanas? Ayun. Dahil binulag ng Diyos ng sanlibutan ang mga mata ng hindi mananampalataya upang sa inyo huwag sumilay ang hiwaga ng Ebanghelyo. Kaya alam niyo po kasi ito pong Biblia, mahiwaga po yan. Yan po ay siksik sa mga hiwaga, talinghaga. Binulag kayo ng salapi. Ngayon daw, dinirekta na. Lahat daw ng mga tao ay nabulag na sa salapi. Wala nang makita kasi yung mga pera nakatapalo sa mga mata. Kaya yan ang alok niya kay Jesus Kristo nung nag-ayuno siya. Pero hindi nakasakop si Jesus Kristo. Kaya kayo ang sinakop niya. Pastor po may sabi nun lahat daw ng mga tao na mga nabuhay sa kalayawan at mga binulag ng Diyos ng sanlibutan, nasakop na raw po kayong lahat. Kaya daw po yung ating pong daigdig ay naging masalimot ng mga sobra na po yung kadiliman ng ating pong daigdig. Turan mo ako sino yung Diyos na sanlibutan. Ayun po, yung Diyos ng sanlibutan na si Satanas, sila po yung sumakop daw po sa inyo, ayon po sa pastor. Maliwanag po yan. Tuloy po natin. Kaya po ito yung sabi ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias Kapitulo 60, ikaw ay bumangon. Sumilang ka. Kayo ay bumangon. Sumilang kayo. Na kayo. Sumilang na kayo sapagkat ang inyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa inyo. Sino daw yung liwanag na dumating? Itong salita ka mo, liwanag ng iyo kay sipan nalalabuan. Ayan, napakalinaw po yung mga salitang aming mga binibitawan dito sa karya ng langit, lahat po yan ay mga kaliwanagan. Lahat yan ay mga katotohanan na magpapaliwanag sa mga nadidiliman. Magbibigay ng liwanag sa inyong nalalabuang pag-iisip. Ayun, dinerecho na po. Sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Sa amin sisikat. Sisikat sa amin ang kaliwanagan ng Panginoon kaya bumisig na kayo, kamo. Kung titingnan nyo po kasi, ayon po sa sinasabi ng pastor, kailangan na po itong mahayag sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga relihiyon, sa lahat ng mga pananampalataya, Dahil sumikat na sa amin kamo ang kaliwanagan. at sa lahat po ng mga mananampalataya. Siguro po ay panahon na para po magkaroon kayo ng mga kaalaman tungkol po sa mga pagbaba ng mga banal na espiritu. Dahil nasa kanila po ang katotohanan. Lahat po na Liwanag sa aming isip kamo ha. yung mga kaliwanagan po na hinahanap ninyo na hindi nyo po masumpungan, masusumpungan nyo po rito sa karya ng langit. Sa amin. Dito po sa karya ng langit. Dahil nandito po yung mga banal na espiritu, yung guro ng sangkatauhan na sa inyo maghahayag. Kaya po, sa lahat ng mga mananampalataya, Kami nakabangon na. Kayo lang, kamo at tulog pa. ayan po, kailan nyo raw po gagawin na nagtiktiki-butiki? Kailan nyo raw po gagawin ang pagbangon? Nakabangon na kaming lahat sa aming mga pagkakatulog. Kayo naman po, kailan po kaya? Kami lahat ng membro ng kaharian kamo. Naggising na kami sa katotohanan. Ayun po, napakaliwanag po yung sinasabi ng pastor. Lahat kami ng mga miyembro niya,
na nandito sa karya ng langit, nagising na po kami sa aming mga pagkakatulog. Kayo po kaya kailan? Panahon na po para maalaman nyo po yung tunay na pananampalataya na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon Kristo, yung uri ng pagsamba na itinuro po niya. Kaya po sa lahat po ng mga Muslim, ayaw po ng Panginoon. Marami na kami kamot. 30 million na kami. Spiritista. Ito po yung uri ng pagsamba na itinuro po sa atin ng ating pong Panginoong Kristo sa lahat po ng mga tao. Sana po, pagbulay-bulayan nyo po ito, dahil itong pananampalataya na ito po yung daan na dinaanan ni mga Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moises, lahat ng mga propetang mga banal ng Panginoong Kristo, ng lahat ng mga apostol. Ito po yung daan na kanila pong dinaanan. Sumamba sila sa Espiritu Ama. Basahin po natin, Juan, Kapitulo 4, talatang 22. Sumamba po sila sa Espiritu. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya kayong lahat ng mga pari at papa ng Roma, Marami na kami kamot. 3 million na kami. maawa na po kayo sa mga tao. Ituro nyo po ng tama ang Biblia. Kung talagang tunay na kayo nga ang gumawa ng Biblia. Ano yan? Kayo ang gumawa ng batas? Kayo rin ang number 1 breaker ng batas na ginawa ninyo? Diyos ko day. Kailan kayo matututo? Wala kayong awa sa mga kaluluwa ng mga membro nyong nangangamatay. Hindi nagkakaroon ng kaligtasan. Paano magkakaroon ng kaligtasan ng mga pari at mga papa ng Roma? Ayaw ninyong ituro ng tama ang banal na kasulatan. Marami na kami amo 3 million na kami. Sa survey ng Union Espiritista at lahat ng Espiritista na mananapat sa Espiritu. 3 million na kamo. Ayun, naririnig niyo po yung tinig ng pastor. Kala nyo ko konti lang kami? Marami na po ang espiritista sa buong mundo. Sila yung mga taong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Tapos kami pa sasabihin yung mga kulto. Sino ba kulto? Kayo na mga sumasamba sa mga ribulto? O kami na sumasamba sa banal na Espiritu? Hindi mo alam ang kulto. Ngayon. Ang kulto ay kind of religion. Anong uring religion meron kayo? Ano na, mas masamba kayo sa Espiritu? Yan ang kulto. Kung wala kayong Espiritu, Nasaan daw yung mga banal na Espiritu ninyo? Kayo na mga Katoliko. anong klaseng kulto yan? Sige nga, pababayin nyo nga yung banal na Espiritu ng Panginoon Kristo kung kayo talaga yung tunay na iglesia sinasabi nyo. Pababayin nyo nga dyan si kagalang-galang na Apostol San Pedro para maalaman na ng busang libutan kung kayo nga ang tunay na iglesia niya, yung sinasabing tunay na kauna-unang Papa ng Roma, San Pedro. Ang iglesia ay ibig sabihin katawan. Linawin mo kasi. Ayan po, ang sabi niya ng pastor, yung tunay na iglesia ni Kristo, tinuro din po ng Panginoon yan. Nasa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Hindi na po natin babasahin dahil lasak na po natin basahin yan. Hindi po pinakikinggan dahil maalaman ninyo yung katotohanan yan. Ang meaning ng iglesia ay katawan. O yan, iglesia, katawan ni Kristo. Ano yung nasa katawan ni Kristo? Basahin nyo po yan. Unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28.
Diyan nyo malalaman yung tunay na iglesia ni Kristo. Katawan ni Kristo. Tunay na katawan ni Kristo, yun. Ewan ko lang. Kapag kompleto yung nakalagay niyan sa iglesia ninyo, totoo ang iglesia ninyo. Kapag may kulang, ano ibig sabihin niyan? Peke ang iglesia ninyo. Sa lahat ng mananampalataya, panahon na para magising na kayo sa katotohanan. Hanapin nyo yung unang Korinto Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. At yung mga tanda, eto naman, yung mga tanda ng mga tunay na lingkod ng ating pong Panginoon Jesucristo. Marcos Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 18. Andiyan po yung mga tanda ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat sila ay may mga biyaya at kapangyarihan. At tinanggap sa Espiritu ka mo. Ipinapatong nila kanilang mga kamay. Pag nagpapagaling ng mga may sakit, tubig-tubig lang. Hanapin nyo yan sa mga pastor ninyo at sa mga pari. Kung kaya nila magbasbas ng mga tubig, yung tubig magiging gamot. Yan po yung mga palatandaan. Sana mamulat na po kayo sa katotohanan dahil ito po yung layunin namin. Hindi po kami nanunuliksa. Itinatama lang po ng pastor yung mga maling paniniwala at mga nakaugalian nating lahat ng mga tao. Para po yung mga dilubyo na yan matapos na po yung mga kaparusahan. Kung tayong lahat ay magbabalik loob sa ating pong dakilang Ama. Pagkarin natin siya para magkaroon na ng kapayapaan ka mo. Ayan po, napakalinaw. Ito po, ilang ulit ko na po itong sinabi na isa lang ang dapat nating gawing lahat ng mga tao. Paghari natin ang tunay na hari ng lahat ng mga hari. Sige na, hari na kayo. Pero paghari natin yung tunay na hari. Hari ng lahat ng mga hari. Panginoon ng lahat na Panginoon. Para magkaroon na ako ng kapayapaan. Kung magkaisa na tayo ng pag-isip. Para daw magkaroon na ng kapayapaan. Dahil ang tunay na hari ay hari ng kapayapaan. Para magkaroon na ng kasaganaan naman. Tama na po yung kahirapan. Doon na tayo sa kasaganaan naman. Pambira naman. Sawa na tao sa kahirapan. Paghari natin yung tunay na hari at darating yung kasaganaan dahil pagpapala sa pagsunod, ipinapangako po yan ng ating pong Panginoon. Magkaroon na po tayo ng isang pag-iisip, isang puso, isang akala at isa lamang pag-iisip. Paghari natin ang Panginoon, paghari natin sa ating puso, paghari natin sa ating isipan, paghari natin sa ating buhay ang ating Panginoon, ang guro ng sangkatuan, katauhan, Jesus ng Nazaret. Magandang araw po sa inyong lahat. Papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ay aking tinataas sa ating Panginoon at sa ating pong dakilang Ama at sa lahat ng mga banal na Espiritu, sa lahat ng mga doktor na kalangitan at arkangheles ng kalangitan at mga banal na Espiritu. Papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ang aking pong sa inyo tinataas. Maraming salamat po.